Hello mga G.I. Joe fanatics! So nandito na naman tayo para reviewin, tingnan, kilatisin itong si G.I. Joe Classified Series Cobra, Scrap Iron, and Anti-Armor Drone. So una sa lahat, tingnan natin yung packaging niya. So alisin muna natin dito si Scrap Iron. So pagdating sa packaging, ito na yung pre-plastic packaging na deluxe. Kumbaga deluxe ano siya, deluxe figure siya dahil kasi may kasama siyang anti-armor drone. Ang dami niyang mga accessories, ang dami niyang may mga blast effect siya. So ayan, sa deluxe, medyo kalakihan yung karton niya. So ayan, yan yung harap, scrap iron, anti-armor drone. Pagdating dito sa gilid yung ano lang niya, picture lang niya, your drawing niya. Then dito yung mga gamit niya. Yan. So tingnan natin yung sa gilid. So yung sa gilid, i-slant ko na lang. So yung nakatulad na nandito. So ito siyempre may ano siya, extend na hawak niya yung ano niya, yung controller niya. So number 74 siya sa classified series. Ayan. Sa likod, ayan. Sa likod, yan siya. So na ano siya, 6.2 inches siya. So medyo average figure. Hindi siya ganun katangkad, hindi siya ganun ka-liit din naman. Tapos ayan yung mga gamit niya. So blast effects, yan, yan. Ito yung mukha niya. Yan. So sa cartoons, si Scrap Iron, although hindi naman pinakita yung mukha niya dun di ba? So lagi siyang naka-helmet. Natatandaan ko na lumabas siya sa, hindi ako nagkakamali sa Arise, Serpentor Arise, kung saan binabayaran siya ni Cobra Commander para isabotahe yung ginagawang eksperimento ni Dr. Mindbender. Yun yung natatandaan ko kay Scrap Iron. Yan. And punta muna tayo sa mismo mga ano niya, gamit niya o accessories niya. Ayan muna si Scrap Iron. Una sa lahat, ito yung anti-armor niya. So ayan, ito yung anti-armor niya. So para siyang may ano siya rito, para siyang maliit na tangke. Ayan. So siyempre nilalagay ito. Ayan, ito yung may peg siya rito. May peg. Ayan, lalagay siya rito. Ayan. So ganyan siya. So kumari, ano siya, yung maandar. Siyempre kinokontrol niya. Ayan. Ayan. Yan yung anti-armor drone niya o anti-armor niya. Yan. Then dumami yung ano niya yung mga blast effect niya. Ito yung isa niyang blast effect. Ayan. So, blast effect. Another blast effect. Ayan. Pinapasabog siya, pinapasabogan siya. O siya yung nagpapasabog. Ayan. Blast effect, another blast effect. Yan. So, dami niyang blast effect. Yan. Then, ito, may dalawa siyang missile. Yan. Yan. Laser guided missile. Yan. Kung lalagay natin, ito siya. So itong isa, lagyan natin dito. Yun. Tapos itong isa, lagyan natin dito.
Pare, lumabas na. Ayan. Ayan. And siyempre, pagdating sa ano niya, konti lang yung pinaka nasusuot para sa kanya. So ito yung isang handgun niya. Plain black. So yung handgun niya kakaiba. Oh. Diba? Parang sa kanya ko lang to nakita. Kay scrap iron lang. Yan, all black. Yan yung baril niya. Wala siyang mga machine gun. Wala. So plain handgun lang siya. Then ito yung una natin yung parang control niya. So ayan, may control siya rito. Tapos nakikita niya may antena. Ayan, dito niya napapaandar yung ano niya, anti-armor niya. Ayan, dito niya napapaandar. So ayan. So lagi niya itong hawak. Tapos siyempre hindi natin makikilala si scrap iron kung wala yung helmet niya. So ayan, ito yung helmet niya. Ayan. Ito. So most of the time, suot niya to. Ayan. Comment down below nga kung pinakita ba yung, kung hindi ko alam kung pinakita talaga yung mukha niya sa mga cartoons. Ayan. Comment down below kung saang episode o saang season. Ayan. So ito yung helmet niya. Then punta tayo kay scrap iron. Isa to sa solid figure sa nung nilabas to ng Hasbro. So ang dami talagang nag-abang dito dahil nga yun, astig yung pagkakagawa. So sa scrap iron parang masasabi mo na marami siyang pinagdaan ng laban. Para siyang veterans pagdating sa gera or pagdating sa mga heavy equipment na dala niya. Yan. Ayan. Ito yung mukha niya. Ito yung head sculpt niya. So, ganda. Astig. Para siyang dito. Parang may nasabugan siya rito. Yung tinamaan yung parang kalahati ng mata niya dito. Dito. Parang may sugat siya rito. Yan, parang may sunog dito. Pati yung tenga niya. So, ang ganda. Ang ganda na pagkakagawa. So, ito pala talaga ang mukha ni scrap iron. Yan. Tapos dito meron siyang parang may sugat din siya rito. Parang scratches siya. Pati sa mukha, oh. May mga scratches. Tapos yung buhok niya, parang buhok na, na manipis. Ayan. Pagdating sa damit niya, may vest siya rito. Meron siyang granada. Then, meron siyang mga bulisa. Ayan. So, wala siyang bag. Ayan. Parang para sa akin kung di naman kailangan ng bag di mas okay. Mga yung bag, parang halimbawa, yung mga kailangan na may bag, inisip ko lang si dial tone, kailangan talaga may bag. Yun. Kasi ano siya communication siya. So kailangan siya may bag siya, dial tone. Sa pang nakikita na may bag, si mainframe. Yan. Kailangan may bag din siya. Yan. Pero kung wala namang hindi kailangan ng bag, okay lang din. Yan. So pagdating dito, ito meron siyang parang ano rito, yung sinturon niya, yung belt niya, kakonektan dito sa ano niya, sa lalagyan ng baril niya. Yan. Parang may ano siya rito, harness, parang ganyan. Yan. Tapos halos lahat ng suot niya blue, then black dito. Yan. Then natin sa articulation, si scrap iron. Pagdating sa baba, yan. Tingin sa baba, tingin sa taas, hindi masyado. So ganyan lang. Then pagka check natin yung butterfly niya.
hindi rin masyado, hindi rin malawak yung butterfly joint na rito. Then T-pose niya, so meron siya palang ano rito, sign ng cobra. T-pose, yan, T-pose niya, yan. Tapos dito sa siko niya, double 10, pinless na siya, mga bagong figure, so halos lahat pinless. Trigger finger sa kabila, trigger finger din sa kabila, yan. Dito walang movement, sa kabila meron siyang movement dito, pero hindi masyado. Dito wala. Pagdating sa abs crunch, yun, wala rin masyadong abs crunch kasi may best siya, pero may ikot to. Ayan. So wala siyang abs crunch masyado. Pagdating dito sa pagbaba nito, yan, taas naman siya, kaso nga lang di siya parang gara, di ba? Hindi siya parang hindi siya okay. Okay lang ako ibababa, kaso luluwag siya. Yan. Then pagdating dito sa tuhod niya, double din, pinless joint na rin siya. Yan. Then pagdating dito sa ankle rocker niya, yun, malalim, malawak din, ang ganda. Tapos naiikot din siya, gagalaw din siya ganyan. Yan. Dito lang problema pagka tinas mo to. Yan. Mas maganda siguro lagi siyang hindi na siya nakaluhod lagi. Yan. So yung baril niyang maliit dito, may holster siya rito. Dito na holster niya. Yan. Tapos yung ito, lagi niyang hawak to. Yan, kasi yun yung remote niya remote control niya para sa glue niya. Yan. Oops, tinamaan, sorry. Yan, mas maganda. Yan, subukan natin, dalawang kamay, mas maganda kahit isa lang siguro. Yan, tapos nakatingin siya. Then siyempre, di makikilala si scrap iron, wala yung helmet niya. Yun, mas maganda, di ba? Kasi siyempre yung pag wala yung helmet niya, nandun yung attitude ng mukha niya na di mo alam na ganun pala yung mukha niya, di ba? May ano siya, may burns, may sunog sa mukha. Yan, ganyan natin dito si scrap iron. So masarap din tong laruin. Yan, mahirap lang siyang patayuin. Ang problema, yan. So yan, ang dami niyang gamit. Nagparami yung mga blast effect. Yan. So yung mga blast effect na yan, pwede mong gamitin sa ibang mga ibang scenery ng mga ibang G.I. Joe, di ba? Then ito, yan. So yan, maraming salamat uli sa mga nanood. Cobra!